may tawag ang Office of Civil Defense. Ayaw mo problem nyo. Pakyan na yung mga gamit para sa response natin. Kung tayo mamumulot sa 7.2 magnitude ng Manila. Yan, Yan yung concern. Lagi na ba yung mga equipment natin? Nasa pina. Yan. So, sige. Try tayo na ready po. Lord, maraming salamat sa opportunities na makapaglingkod kami sa mga kabayan natin. Kasi clear yung safety ng bawat isa. Tulungan mo kami na maging successful. Matuloy na kami gagawa sa aming mga gagawin. Pinapanalagan namin ng aming safety at safety na rin mga pamilya na tutulungan namin at nang iiwanan namin. Kaya na kung bala sa amin at ang quality. Tinutulungan namin sa inyo sa namin truth at nakapagligtas namin. Okay. In my lovers, Lord! Okay. Stop. Gentlemen, kaya welcome po sa ating meeting. We have the 7.2 magnitude earthquake at Metro Manila. So we will be deployed in the Port Patrol at this Intramuros, Manila. We have the mission to all the victims in the area and the rest of the Port Patrol. So with that, I want that the mission will be completed safely, and of course I'll give the updates in the time. Carry on and good luck. Anyone? Consult? Yes, sir. May I ask kung other additional resources inbound to augment our forces? As of this time, we have enough to start. However, just assuming there should be additional resources. Okay, anyway, our response cluster is being activated. So all the resources in our Cordillera and Green Sea response cluster members are on standby. So just let us know what will be the additional resources or additional needs. So the EOC manager can always coordinate with you and like us with you to fulfill our mission to celebrate the teachers and Thank you very much, sir. For the availability of the air ops, we have our representative from Tactical Operations Group from Lieutenant Joe for the arrangement of any flights coming from the border. Okay, thank you very much. I will send it forward. So, as per information coming from the Executive Director of the MDC, Secretary Poloseno, holding what right now is for the collapse structure team, search and rescue team, and the alternate EOC, and of course the medical group for the Port Quadrant. And then after that, I think it's up to you now, especially the incident commander, to determine other needs in the area. Okay, thank you very much, gentlemen, and let's do our mission, and good luck to everyone. God bless.
Makalipas po ang 4 na oras, nakapag-establish na ang ating 4 na sektor sa Metro Manila. Ang napapanood niyo po ngayon sa inyong mga screen, dito po sa bandang kaliwa, ang West Sector Emergency Operations Center na in-establish po ng Manila City DRRM Office. Ang North Sector naman po na napapanood nyo dito sa bandang kanan, bahagi ng inyong mga screen, ay in-establish po ng ating Assisting Regional DRRM Council mula sa Ilocos Region. Ito pong North Sector EOC ay itinayo po dito sa Ugong Norte, Barangay Hall sa Quezon City. On your lower left screen po, napapanood ninyo ang South Sector Emergency Operations Center na itinatag naman po ng Bicol Region DRRMC dito po sa Villamor Air Base sa Pasay City. At sa East Sector naman po, sa bandang kanan ng inyong mga screen, mapapanood nyo po ang pag-establish ng Regional DRRM Council mula po sa Cagayan Valley. Ito po ay tinayo sa MMDA Motorcycle Riding Academy, Pasig City. Napapanood po natin ngayon sa South Sector Emergency Operations Center ang pag-activate po ng Emergency Operations Center at ng Incident Management Team. Kasalukuyan po silang nagpupulong. Ito po yung ating napapanood sa kaliwang bahagi ng ating mga screen. Samantala po dito naman sa kanang bahagi ng inyong screen sa East Sector, napapanood natin ang mga empleyado po nitong MMDA GSIS Motor Riding Cycle Riding Academy na kasalukuyan po silang nandun sa evacuation center doon sa kanilang sa labas ng kanilang gusali.
kanang bahagi po ngayon ng ating screen, napapanood natin sa North Sector ang pag-establish naman po ng Emergency Telecommunications Cluster sa pamumuno po ng DICT. Sila po ay nag-establish ng communication center doon para mas mapabilis ang ugnayan ng iba't ibang mga sektor at papunta po sa National Emergency Operations Center. Napapanood naman natin po ngayon sa west o dito sa kaliwang bahagi ng ating screen ang patuloy na pagpupulong sa National EOC sa Fort Magsaysay. Ang NDR and Response Cluster po ay nagko-coordinate ng mga resources na kung tawagin para po i-deploy doon sa request po base sa Rapid Damage and Needs Assessment nitong ating iba't ibang sektor. Kaya kung mapapanood nyo naman po sa kanyang bahagi ng ating screen, ito pong sa West Sector. Makikita nyo po itong mga miyembro ng Manila DRRM Council. Ito pong ating mga response clusters na sila ay nagtutulong-tulong para sa kanilang deployment. Dito po sa ating National EOC, ang napapanood niyo po ay ang Regional Director ng Office of Civil Defense, si Director Gregory M. Cayetano. Siya po ngayon nag-a-assume doon sa National EOC dahil sa ating pong senaryo, ang ating NDR and EOC sa Camp Aguinaldo po ay compromised, mas kung tawagin. Ibig sabihin, apektado po, kaya nag-assume ang ating Region 1 doon sa ating National EOC. Patuloy pa rin pong nating napapanood itong mga kaganapan po ng Search, Rescue and Retrieval dito po sa Pasig Red Trading Center. Ang mga Search, Rescue and Retrieval teams na pumunta na po dito sa mga gumuhong gusali sa NCR.
Ang napapanood natin ngayon dito sa Pasig Red Training Facility Center po ay ang ating mga tinatawan ng BFP at saka Pasig City DRRMO Search and Rescue Team. Isinasagawa po nila ang pag-rescue dun sa mga biktima sa mga gumuhong gusali. Sa muli, ito pong Pasig Red Training Center ay sumisimbolo po sa mga gumuhong gusali sa buong Metro Manila. So itong napapanood po natin dito ngayon sa Pasig Training Center ay binubuo po ito ng Fire and Rescue Team ng Pasig City, Emergency Medical Services, mga barangays po at saka mga NGOs.
Napapanood na po natin ngayon ang Pasig City Emergency Unit. Kinukuha na po nila ang mga pasyente natin mula sa mga medical posts. Tuloy pa rin ang pag-transport ng ating mga biktima papunta sa medical posts. Isinasagawa ito ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Dumating na rin sa mga gumuhong gusali itong ating mga kawani ng MMDA. Member po sila ng Urban Search and Rescue Team.
napapanood pa rin natin ang iba't ibang sektor sa Metro Manila. Ito po sa East Sector, sa South Sector, sa West Sector, at ang mga kaganapan din po dito sa Pasig Red Training Center. Patuloy pa rin pong sinasagawa ang pagpupulong doon sa National EOC sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija.
patuloy pong isinasagawa ang ating simulation exercises dito sa Pasig Air Training Center, maging sa iba't ibang lokasyon po, sa West Sector, sa East Sector, sa North and South, maging sa National EOC natin sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Magpapatuloy po yan, pero sa ganap po na alas 3 ng hapon, magkakaroon tayo ng press conference. So inaanyayahan po natin ang ating mga media friends to get ready po. Ang press conference po ay gaganapin pa rin po dito sa ating stage. Pinapakiusapan din po natin kasi patuloy pa rin po kayo magagawa ng simulation exercises na habang sinasagawa po ang press conference, kung maaari lang po, wala po na tayong mga sirena.